Pero hindi hupat si Leandro sinabihan na siya ay iimbestigahan, tama, doon sa kanya mga kontratang pinasok sa gobyerno o mga kontrata ho na kinuha para mag-supply ng solar power na hindi naman niya natupad, etc. at siya daw po'y papanagutin. Hindi ba? Sinabi yun dati. Pero nagkaroon ng balita na sumipat ka na lang nang hindi ka na makagulo. So tanong, lumabas si Leandro, nasa abroad siya, kumusta na yung kanyang sinasabing kaso? Di ba naglabas ng report daw? Tama, tapos na yung report. Yung bang report isinapubliko? Hindi. Saan dinala? Sa Malacanang. Hindi ba nung una, araw-araw nga, mismo nga, ang Pangulo pa nagbabalita, pero parang natigil nung nagkaroon ng sila, sige kapag ginawa nyo ito, itong gagawin ko. Hindi kami nagpapablockmail, etc. Pero natigil. Wala na tayong balita kay Saldico. Kaya pala tahimik tong mga to eh! Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate. Para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-obserbahan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Friday morning mga kapatid, ang ating pong pagmimisyon ay tuloy. Ang t-shirt ni Baby kayo Girl na nga ngayon. Yun ang unang gusto ko itanong sa'yo kanina. Kaya lang, syempre, pinauna natin ang pinakamahalaga, ang ating weather update. Pero, grabe naman yan suot mo. Hindi ba tuwing Biyernes dapat ang suot natin ikulong? Ikulong mandarambong. Ano yan? Ano Sandali. yung t-shirt mo? Ang t-shirt mo kasi ikulong mandarambong. Tama. Sumagot yung t-shirt ko. Ano sabi? Walang makukulong na mandarambong. Nagpapakatotoo ka lang. Bawal ba ito? Hindi naman, hindi bawal yan. Akin lamang isinasalarawan ang aking imahinasyon. Alam mo sa bagay, kasi ilang buwan na ba nating suot tong ikulong mandarambong? Simula pa nung flood control issue, baka kung sakaling ang isuot na natin yung walang makukulong, may makulong na. Imagination niyo lang yan. Kasi paulit-ulit natin sinusuot yung ikulong, walang nakulong. Wala pang nakukulong. Oo, wala pang nakukulong na malalaking isda. Pero mukhang walang makukulong. Basahin mo yung column ni Ma'am Ana Marie din, mamaya, pagkatapos niyang column ni Jairus Bondok. Grabe naman. Meron O kita mo, siyang na-zoom in pa ni Direk yung t-shirt mo. Ano? Na may posas pa dun sa makukulong at mandarambong. Ay, oo. Walang makukulong na mandarambong. Maraming salamat, Tita Dina Aquino. Thank you. Oo. Ito po ay freedom of expression. So yan na talaga ang tingin mo. Sinasagot... Ako gusto ko ikulong. Ikaw walang makukulong. Oo. Ba't ko nasasabi ito? Bakit nga ba? Bakit? Kayo ba hindi niyo ba nararamdaman? Nararamdaman din. Si Aaron nararamdaman. Pero trying to be positive. Okay. Kahit nararamdaman namin. Gusto pa rin namin maging positive. Kasi nga, habang may Makukulong na sila. buhay, may pag-asa. Okay. Hindi ko lang sure kung kailan. Sige, so baka ayaw ko namang simulan ng ating programa kung ano ho ang ating mga palatandaan kung bakit ito nagsasabi itong ating suot na t-shirt ng ganire. Pero hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, obserbahan niyo po sila. Tama na. Medyo italikod mo yung wire ng iyong headset para mas makita ang ganda ng t-shirt mo. Ayan. Salamat ayan. Ate Dina ha. Oo. Hulugan ko na lang ito. Free gifts. Okay. Friday morning mga kapatid, ang ating pong pagmimisyon ay tuloy. Ang t-shirt ni Baby Kayo Girl na nga ngayon. Yun ang unang gusto ko itanong sa'yo kanina. Kaya lang, syempre, pinauna natin ang pinakamahalaga, ang ating weather update. Pero, grabe naman yan suot mo. Hindi ba tuwing Biyernes dapat ang suot natin ikulong? Ikulong mandarambong. Ano yan? Ano Sandali. yung t-shirt Ang mo? t-shirt mo kasi ikulong Oo, mandarambong. Tama. Sumagot yung t-shirt ko. Ano sabi? Walang makukulong na mandarambong. Nagpapakatotoo ka lang. Bawal ba ito? Hindi naman, hindi bawal yan. Akin lamang isinasalarawan ang aking imahinasyon. Alam mo sa bagay, kasi ilang buwan na ba nating suot tong ikulong mandarambong? Simula pa nung flood control issue, baka kung sakaling ang isuot na natin yung walang makukulong, may makulong na. Imagination niyo lang yan. Oo. Kasi paulit-ulit natin sinusuot yung ikulong, walang nakulong. Wala pang nakukulong. Oo, wala pang nakukulong na malalaking isda. Pero mukhang walang makukulong.
basahin mo yung column ni Ma'am ngayon, Ana Marie din, mamaya, pagkatapos niyang column ni Jairus Bondok. Grabe Meron naman. O siyang kita mo, ano doon. na-zoom in pa ni Direk yung t-shirt mo. Ano? Na may posas pa dun sa makukulong at mandarambong. Ay, oo. Walang makukulong na mandarambong. Maraming salamat, Tita Dina Aquino. Thank you. Oo. Ito po ay freedom of expression. So yan na talaga ang tingin mo. Well, sinasagot... Ako gusto ko ikulong. Oo. Ikaw walang makukulong. Oo. Ba't ko nasasabi ito? Oh, bakit nga ba? Bakit? Kayo ba hindi nyo ba nararamdaman? Nararamdaman din. Si Aaron Oh, pero nararamdaman. trying to be positive. Okay. Kahit nararamdaman namin. Ha? Gusto pa rin namin maging positive. Kasi nga, habang may Makukulong na sila. buhay, may pag-asa. Okay. Hindi ko lang sure kung kailan. Sige, so baka ayaw ko namang simulan ng ating programa kung ano ho ang ating mga palatandaan kung bakit ito nagsasabi itong ating suot na t-shirt ng ganire. Pero hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, obserbahan niyo po sila. Tama na. Medyo italikod mo yung wire ng iyong headset para mas makita ang ganda ng t-shirt mo. Oo. Ayan. Salamat ayan. Ate Dina ha. Oo. Uhulugan ko na lang ito. 3 gifts. Okay. Ay nako mga kapatid, sa gitna nga po ng lahat ng ito, ano ho, tayo pa rin po ay nagpupugay sa lahat ng ating mga ginigiliw, mga mahal na mga senior citizen na araw-araw po nakatutok sa ating programa. Meron akong atraso kay Ate Nati Ocampo Versosa, baby girl. Kasi si Ate Nati Ocampo Versosa kahapon sumakay sa taxi. Nakikinig sa atin. Oo, na-timing daw ho yung isang taxi driver nakikinig sa atin habang naghahanap buhay. Ang kanya daw pong pangalan ay si Jerry Palomares. Yan, Jerry Palomares, mabuhay ka. Okay. Nagko-comment daw siya sa iyong Facebook Ay, chat. salamat naman po. Si Jebong Palomares. Oo, thank you po. Pasensya na po kayo kung hindi Oo. namin kayo nasasagot minsan. Napakadami po talagang mga nagko-comment at nagme-message. Pero kapag may oras ako, Oo. sinasagot ko sila isa-isa. Ako po kasi wala akong Facebook, Jerry. ha? Oo, kung meron man Jebong. kayo makita na Facebook page ni Manong Ted, fake account po yun Oo. or mga fan account. Ayan ang tawag dyan. Sige, so salamat po sa lahat ng ating mga manggagawa po, sa mga nagpapagal, nagsisikap na mga taxi drivers, TNVS drivers, sa lahat po ng mga naghahanap buhay at ang galaw sa mundo ay patas. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ano ho, ang pinag-uusapan nga ngayon, Brace for Impact, kasi po dito ho sa hindi pa rin po nga natin sigurado kung kailan matatapos na krisis sa gitnang silangan. Maraming salamat folks sa pag-imbita sa akin dito sa gathering na ito. Galing pa ako ng Isabela, nagbiyahe ako ng 12 hours to come here. Yeah, buddy! Woo! Ang haba, nakakapagod. Pero syempre, hindi natin iiwan yung ating mga kakampi dito sa 18 Marines. Dahil love ko sila eh. Kasi kapareho ko yung mga yan, kinakasuhan kami. At naglalahad kami ng katotohanan. At nandito po ako ngayon sa harap ninyo para i-manifest ang aking support para sa kanila at sabihin ko sa harap ninyo na naniniwala ako sa kanilang sinasabi. Ako po si Attorney Harold Respicio. Isa po akong Vice Mayor sa probinsya ng Isabela sa bayan ng Reyna Mercedes. Isa po akong Ilocano at isa po akong elective official. Pero higit sa lahat, isa po akong Pilipino. Hindi to po totoo yung sinasabi nila na lahat na sa ating gobyerno ay tumatahimik na lamang at hindi lumalaban. Totoo po. Ng impluwensya po ng administrasyon na ito ay pervasive at halos lahat ng tao sa ating gobyerno ay kinurap nila. Pati sa aming bayan, kinurap nila. Sila po ay napakalaking scam. Bago po pumasok sa gobyerno, first time ko po maging public servant, maging public official this time. Ngayong 2025, before that, nasa private practice ako at nasa private industries lang ako. Pero pagpasok ko dito sa gobyerno, nakita ko po ang laking scam. Bilang abogado, nakita ko yung mga pinakamalaking scam. Pero ang pinakamalaking scam sa buong Pilipinas ay ang ating gobyerno. At lahat sila ay sama-sama. At iisa ang ulo. At ang biktima ay ang buong taong bayan. Tayo ang nagbabayad ng buwis. Binibigay natin ang lahat ng pera sa kanila para lamang sila ay maghati-hati at magpakasarap. At ma-ensure nila na habang buhay na sila ay nasa kapangyarihan. Yan po ay totoo. Inuuna nila yan sa panahon ng eleksyon.
nag-participate po ako sa eleksyon at yung expertise ko sa pag-audit ng information technology at pag-aabogado, in-apply ko doon, nakita ko. Doon unang binibili ang ating kalayaan. At ngayon, pinapatotohanan ng mga 18 Marines. Si Zaldico, inutusan sila na magbayad kay Chairman George Garcia ng 4 na maleta ng milyong-milyong salapi. Kung imumultiply mo lahat yun, daan-daang milyon po iyon para kay Chairman George Garcia. Magkano po yun? Ano po ang kapalit nun? Hindi ba't para bilhin yung outcome ng ating eleksyon? Ang eleksyon na lamang ang tanging mekanismo para ang bawat mamamayang Pilipino ay ma-exercise nila yung kanilang direct power sa bansang Pilipinas. Kapag tinanggal pa natin ang democratic process na ito na mag-elect directly ng mga taong mamumuno sa atin, masasabi pa ba natin na totoo tayong malaya? Hindi po tayo totoong malaya. At lalong hindi po tayo totoong malaya kung pati yung mga institusyon na dapat nagbabantay sa ating gobyerno ay binibili na rin nila. Ang mekanismo sa ating konstitusyon para bantayan ng ating gobyerno ay yung mga investigasyon doon sa Senate at doon sa House of Representatives. Doon sa mga hearing ng mga komite. Pero nabigyan ba sila ng mga envelope? Nabigyan po. Kapag yung magbabantay sa ating gobyerno ay nababayaran natin, matasabi ba natin sa ating sarili na totoo tayong malaya? Hindi po. Ganon din po sa ating judiciary. Marami ang sinasabi na sa kanila ay nababayaran. Merong dating leader ng judiciary na pumasok sa executive, pero sila ka-textmate ni BBM. At nag-uusap sila paano magnakaw ng pera ng taong bayan. Kung lahat ng ating independent institutions na ito ay magkakasama na, kasama na sila sa scam, totoo pa bang malaya tayo? Hindi po tayo malaya, mga kapatid. Itong mga 18 Marines, hindi nyo ba naaalala last time? Noong ginagawa nilang scapegoat si Zaldico, di ba sinasabi nila na, "Uy, si Zaldico, bakit 18 Marines ang iyong mga bodyguard? Ang dami-dami, 18 Marines." Di ba ibig sabihin, binibigyan nyo ng credibility yung 18 Marines na yun, the fact na meron siyang hawak na 18 Marines. Pero nung lumabas yung mga 18 Marines, at sinabi nilang totoo na kami ang nagde-deliver in behalf of Zaldico, laban. Papunta yung pera dito kay Romualdez at mga congressman, senador, Comelec, kila Trillanes. Ngayon, ayaw nyo na silang paniwalaan? Ano ba talaga, mga bossing? Kapag against na sa inyo yung narrative, noong bumaliktad na sa inyo yung narrative, biglang ayaw nyo na silang paniwalaan. Pero nung ibinubuhos ninyo yung scapegoat kay Zaldico, grabe. Binibigyan nyo ng credibility na puro Marines yung bodyguard niya. Pero ngayon nagsalita na sila, automatic ayaw nyo na silang paniwalaan? Kasi kayo yung tinuturo na tumanggap? Mga ipokrito talaga itong mga tao na ito. Grabe yung pagka-ipokrito. Ngayon ako ay lumalabas dito dahil obligasyon po natin na kahit ano ang kulay natin. Dahil sa totoo lang po, wala namang sumusuporta sa akin. Although makikita nyo ngayon, naka-align ko yung mga Sara Duterte. Kasi kami lang naman ang lumalaban. Kasi yung mga makakaliwa, mga pink, mga dilawan, tumanggapin pala ng pera, mga walang ya! Kaya pala tahimik tong mga to eh. Noong unang naglalabas ako ng mga issue sa Comelec, kayo pa ang mga kasama ko eh. Lahat ng mga aktibidad po, nag-iimbita sa akin. Kaya nandito rin ako, naiimbitahan ako. Sumasama po ako. Dahil wala akong pinagkakautangan. Wala akong utang na loob. Wala akong alignment. Ang
Ang alignment ko lang katotohanan at tama. Kaya nag-a-attend ako parate para matigil ang kasamaan at pagnanakaw sa ating bansa. Pero na-obserbahan ko parang, bakit yung kabilang side walang masyadong activity? Walang activity masyado. Napapadalas tuloy, napapansin nila, bakit Harold parang dito ka sa opposition na sasama parate? Eh sila lang yung may activity na laban sa gobyerno. Yung mga ibang partido, wala nang activity na laban sa gobyerno dahil bayad silang lahat! Ngayon po, may pagkakataon po tayo na ipagpatuloy ang laban. Kapag tayo po ay tahimik, deserve natin na mag-govern tayo ng mga kasamaan, hindi ba? At ganun din actually kapag rinefuse natin na mamuno, deserve natin na mag-govern tayo ng mga mas bobo, ng mga kurap, at magnanakaw sa ating bansa. Kaya mahalaga na tayo ay magsalita, na mag-participate at i-take up natin yung responsibility na pamunuan ng tama ang ating bansa. Kaya tama yung ginawa ni Sarah nung mag-announce siya as president. Kasi siya na lang yung boses na kumokontra sa malaking pagnanakaw dito sa ating gobyerno ngayon. At parang magkakaroon ng rally sa March 11, nandun kaya siya? Kasi sa lahat ng pagkakataon, sumasama po ako. Basta lumalaban tayo sa katiwalaan, basta may pagkakataon na maisiwalat natin ang katotohanan at marali natin ang taong bayan para lumaban sa pang-aapi ng gobyerno at sa kanilang pang-aabuso at paglaban para sa ating ultimate na kalayaan, ako ay magpa-participate. Kaya next week, parang may pinaplanong rally, baka nandun ulit ako. Alright? Hindi ako mag-a-absent. Kasi yung mga nag-a-absent, baka yun yung mga nababayaran Alright? Malit-malit. Maganda sana kung nandun si Sarah sa rally, kung may rally no? Dahil mga kababayan, pagkakataon na natin ito, kailangan maging isa ang ating boses. Maging malakas para tapusin ang pagnanakaw dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At inuulit ko po ang aking suporta para sa 18 Marines at sa lahat ng kapwa kong kinakasuhan, kasama na si Mike Defensor. Kawawa naman itong mga ito. Nagbibigay support lang. At saka si General Pokis, may kaso na rin. Wala kayo, malapit na kayo magkakaso, mga idol. Alright? Pero wag po tayong bumitaw. Sama-sama po tayo na lumaban, laban sa kasamaan sa ating bansa. At makakamit din natin ang kalayaan. Huwag lang tayong bibitaw. Maraming salamat. At huwag tumanggap ng maleta, please! Udlot tayo dahil sana kasama natin yung mga magigiting na mga Marines ngayong araw. Pero tila kahapon pa lamang sinusubaybayan na sila ng gobyerno, ng mga tiwali sa gobyerno, of course, para hindi makapagsalita. Kasi nasasaktan na sila sa katotohanan. Kaya makita mo ngayon, hindi tayo natuloy dito sa ating programa na parangal ng mga retired military and police generals at iba pang men in uniform na naniniwala at pinaniniwalaan yung mga katotohanan na sinasabi ng mga Marines. So, to the members of the media, ating mga vloggers at ating mga magigiting na mga mamamayan, ito po ang kabulastugan nitong administrasyon. Sinasabi ni Amy Marcos na bangag na kapatid niya. Pag bangag ka daw, talagang papalpakin mo ang pagpamamahala ng ating bansa, mga kababayan. Very clear
may gera ngayon doon sa Middle East. Sa mga past presidents, nakita nyo, a few months pa lang, ina-anticipate na kung paano tutulungan ang ating mga OFWs. Siguro naalala nyo si former General Roy Simato. Sa 2002 pa lang, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, may special envoy na tayo doon sa Middle East para i-guide ang ating mga OFWs who are in danger of the war in Iraq at the time. Sa 2020, mayroon ding nangyari po doon sa Middle East. Si Simato na naman pinadala ni Duterte. Pero ngayon, anong pinagawa nito, itong sabi ng kapatid niya, bangag na Marcos? Sinasabihan yung ating mga sundalo, ating mga OFWs, oy, bahala na kayo magtago dyan. Maghanap kayo ng bomb shelter, maghanap kayo ng mga tunnels dyan, itatago nyo na yung sarili nyo. Kasi wala kaming binabalak pang gawin. So, ito pa lang. Tapos, anong iniintindihan niya? Yung remittance ng pera. Paano na yung mga remittance natin? Nagkakagera doon. Kasi, baka gusto niyang dagdagan yung sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na dinadala di umano yung pera sa kanyang pamamahay. Yun po ang I'm just quoting the statement of the Marines. There was an allegation and napakinggan nyo na po yung mga sinasabi ng ating organizers, yung UPI, yung mga former generals, nagsabi sila na itong mga Marines, marami pong nadama na eksperyensya, mga aksyon nila galing po sa utos ni former congressman or hindi pa siguro former congressman, Congressman Saldico. Kasi nagtatago lamang si Saldico. At pinapatunayan nila sa isang affidavit na sila ay talagang inuutusan na magdala ng mga maletang pera sa iba-ibang tiwali na mga opisyal. At ang mastermind na tinuro nila ay walang iba kundi ang Pangulo ng Bansang Pilipino. Kasi nagdala daw sila sa Paway, nagdala daw sila sa Forbes Park ng pera. Ito po, galing po sa mga statement ng Marines. I'm just quoting from the affidavit. Pero, binibigyan sana natin ng parangal sila. They are absent today because they have been under threat dahil sa matinding takot ng mga tiwaling opisyal ay hindi nila pinapayagan na magsalita pa itong ating mga Marines. Kaya today, together with the organizer, ako po ay humihingi ng paumanhin para sa inyo na nandito kayo pero wala yung ating binigyan ng parangal dahil sila po ay they are being in a safe house for fear of their life and limbs because since yesterday may mga findings na ang ating mga kababayan na handler dito na may mga nagsusurveillance na may mga marahas na gagawin laban sa kanila mga kababayan. So, bilang isang mamamayang Pilipino at dating nagsiservisyo din sa gobyerno, I've been in the government for 35 years. Ang huli ko pong trabaho ay bilang political advisor ng ating dating Pangulo na kawawa naman. By next week, March 11, he will be 1 year
in jail doon sa ibang bansa. Sa buong istorya ng Pilipinas, magmula pa sa mga ninuno natin, lumaban sa mga dayuhan, lumaban sa mga kalaban ng ating bansa. Ngayon pa lang tayo nakakita ng isang presidente na walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. This is the first time na ang isang Pilipino, decorated Pilipino, nagserbisyo, maraming nagawa, si President Rodrigo Roa Duterte, ay kinidnap lang basta-basta. In violation of the Constitution, his right to abode, his Bill of Rights, at ito po ay nilapastangan ng gobyerno na ito at dinala po sa ibang bansa para doon litisin at doon siya kinulong. Na buhay naman ang ating hustisya. Buhay naman ang ating judicial system. Mayroon ngang isang incident, yung si Kian de los Santos. Pinaslang yon doon sa war on drugs, pero bakit nakakulong yung mga perpetrators? So, ibig sabihin, gumagana ang ating hustisya.